Laptop scam ni Saldico, ebidensya inilabas na. At ito ipapakita na ho natin dito sa video na to yung mga ebidensya mapatungkol dito sa laptop scam. At hindi po ako nagsisinungaling ha. Ayan po yan. Ayan po yung ano na yan. Pero mamaya ho natin ipapakita sa inyo isa-isa. Yung sa laptop scam na yan, makikita nyo dyan sa screen na yan. Pero mamaya na nga ni... At ito, no, grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon mapatungkol nga ho dito sa laptop scam ni Saldico na kamakailan lang ay ibinulgar ho ni Vice President Sara Duterte. At shoutout sa bagong background ko dahil dumadami na po ang mga corrupt sa ating gobyerno kaya binackground ko na silang lahat. Corruption. Oo, at ina na natin para maganda pag pag malinis lang, no, pang ano lang yung ating yung background, pang simplihan lang. Aterno pa sa aking damit. So dito nga at ito, Boying Rimulya ikakansela na ang passport ni Saldico. Oo, ayun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, bago tayo dyan, magchismis muna tayo dito. Katulad na lang nito sinabi ni Marcos Jr. na hindi ako aalis sa palasyo hanggat hindi naayos ang problema sa flood control. Tangina, paano mo maayos yung problema sa flood control? Ayaw mo ipakulong yung pinsan mong kupal ka. Paano? Aber, paano mo masusolusyonan yung problema? Yung pinsan mo nga, hindi mo ma-mention, hindi mo rin mapanagot. Anong ginagawa mo na naman kaming tanga ka? Ay, inis na ako sa'yo, Marcos. Ginagawa mong tanga ka. Tangilang yan. Hindi doon siya alis. So ibig sabihin, 100 years ka dyan sa Malacanang. Hanggang ngayon nga na yung pinsan mo, pag-alagala na lang Magiging state witness pa ata. Tapos sasabihin mo, kesyo hindi ka alis hanggat hindi natatapos ang problema ng flood control. Una, ikaw ang problema niyan, ikaw pumirma dyan Ikaw ang pumirma ng mga budget na yan Tapos ngayon parang inosente ka? Ikaw yung biktima? Pakulong mo pinsan mo tapos problema. O kaya ang pinaka maganda, bumaba ka sa pwesto. Yung problema ng flood control tapos yan kay VP Sara Duterte. Sa totoo lang. Ang inan to. Ginagawa tayong tanga na naman no? Ginagawa tayong tanga nitong lokong to. Ito pa isang sabi dito ni former Senator Gringo Honasan, nagkalindol sa Cebu, wala akong nabalitaan na may foreign aid na naman dati-rati sangkatutak na Red Cross na aid. Siguro ang nasa isip, mali yung basa ko, sangkatutak na Red Cross na Red Cross daw dati. Kapag may mga sakuna, may mga lindol, may mga bagyo, basta ang dami nga naman. Siguro, ang nasa isip ng mga nanonood sa atin, sa ibang bansa magbigay tayo ng tulong, kukurakutin lang yan Totoo yun, sa totoo lang. Kaya minsan yung ibang bansa tamad na magbigay. Kaya yung hindi ko nagkakamali, yung 28 billion ba yun na ibinigay ng Korea ba yun? Kung hindi ako nagkakamali, o Japan na binawi. I-comment nyo nga sa comment section kung kung saang bansa yun. Di ba binawi? Kasi nakatunog na putangin na. Sa bulsa lang ng mga politiko pupunta to. Hindi to rerekta sa Hindi to rerekta doon sa tawag dito sa mga tao. Pati tayo bubudulin nito mga kupal na to. Nakatunog. Buti na lang talaga nakatunog.
O eto pa isa, oo. Ay hindi pala, napanood na natin. Pero dito akong tawang-tawa, eh. Putangina, paano mo mapapanagot yung pinsan mo, eh, hindi mo naman pinapakulong, hinayupak ka. Kagago ni Marcos 'no? Ginagawa niyang tanga yung sarili niya. No? Ginagawa niyang tanga, eh, pinsan mo yung mastermind, eh. Ta's di mo mapanagot. So, paano mo lulutusin yung problema? Sira ulo ka. Ang lakas ng amats mo. Samantala 'to, panoorin po natin itong, asan yan? Asan yan, asan yan? Saan yan, saan yan? Saan yan, saan yan? Saan yan, saan yan? Saan yan? Eto, oo, yung about sa laptop scam ni, Saldico. Kaya pala, no, gigil na gigil si Saldico sa, sa confidential fund. Kasi, natunugan nila na yung confidential fund ay ginagamit na para imbestigahan yung mga kagaguhan nilang ginagawa sa gobyerno. Kaya pala itong si Saldico, pinukpok yung confidential fund na yan. Para hindi makagawa ng imbestigasyon si Vice President Sara Duterte sa mga kumag na to. Kaya pala ngayon, lumabas din ng katotohanan na nagtataka tayo na napakaliit na halaga ng 125 million na confidential fund ng Office of the Vice President ay samantalang bilyon ang confidential fund ng Pangulo. Pero bakit yun ang tinututukan nila? Yun pala, natatakot sila na gamitin pala talaga sa kanila yun. At eto na nga. Eto na nga ho yun. Eto na yung sinasabi natin na gagamitin sa kanila. So ito po, at ating panorin. Sinabi ni VP Sara Duterte na kabilang daw sa pinagamitan niya ng confidential funds ay para imbestigahan si dating Congressman Zaldico kaugnay sa mga overpriced laptops ng DepEd. Sinabi po yan ng Vice kahapon kasabay ng pagsiwalat niya na sangkot ang kumpanyang SunWest Nico sa maanumalyang pagbili ng mga laptops. Matatandang binatikos ang Vice dahil sa maling paggastos niya umano ng confidential funds. Naging ugat din ito ng reklamong impeachment sa kanya noon. Gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yon. Samantala, pinag-aaralan na rin ng Independent Commission for Infrastructure kung ipapakontempt si Ko dahil naman sa pagkakasukot niya sa flood control scandal. Bigo kasi siyang sumipot nang ipatawag kahapon ng Independent Commission for Infrastructure at hanggang ngayon, Lupit, hindi pa rin siya nakauwi sa Pilipinas. We will study this further. Either we file a petition before the Regional Trial Court for a contempt proceedings or probably reissue a subpoena. There was a difficulty in serving it in person because he was outside of the country. Mga kapatid, Lupit, no? Pero dito muna tayo sa bagong balita. Mapatungkol dito kay Saldico. DILG Remulla insertion ni Saldico. Intel. So panoorin natin to. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So Another item, General, is the intelligence funds. No, if there's one department that we want to support with intelligence fund, that's PNP. No, because you need that to gather intelligence, counterintelligence, and we want to make sure that you're equipped in terms of information. But nakita ko rin bumaba siya. In 2025, 1.3 billion. But in 2026, 800 million. No? How will this affect your intelligence gathering and also counterintelligence activities? sir, if I may answer. Yes. The 500 million that is additional to that was an insertion which we turned over to the office of the president. We didn't use that 500 million. So that is the grand total. But as according to we only followed what is according to the GA and not the NEP and not the GA. What was put additional was we found no use for it and we returned it to the
Office of the President. Okay, but in for 2026, the 806 million is enough for your operations? The request of PNP actually is 210 billion, but on the grant is 806. Okay. That's correct, Your Honor. Alam namin Sir. importante intelligence sa PNP, no? Do your enforcers, mga Yes. enforcers natin. That's correct, Your Honor. If we're going to have a per capita dito sa ating intelligence fund to be utilized, ay 150 pesos per month per person po ang ating per capita. And kung titignan natin, that 150 pesos per capita intelligence fund ay hindi kukulang. So that's why kung titignan natin ang ating funds, that is 84% is the PS and MOE is about 14% and the capital outlay is 2% or 3%. Yung ideal po dun sana ay yung PS corresponds to or at par with the MOE. So say 84% maski maging 20% man lang sana ang aming MOE, and that would be an ideal one, Mr. Chairman, sir. Itong 806 million on intelligence fund, sapat na ito sa operations niyo for 2026. Yan po ang pinagkakasya ng Philippine National Police, Your Honor, Mr. Chairman, sir. Okay. All right. Because nasabi ni Secretary yung excess na 500 was actually unutilized, no? So Yes, sir. We returned it because it was an insertion in the Mhm. budget. And the insertion came from the person who requested 3,000 containers of fish. So why will they insert intelligence funds? it beats me, sir. We didn't ask for it, so I returned it. Okay. All right. Well, kami naman we want to make sure that the PNP has enough funds for intelligence and counterintelligence. Hindi ito magiging insertion na may kapalit, no? Ang kapalit nito is peace and order, no? Exactly, sir. That was what we were afraid of because it was an insertion. There might have been a trade-off with it. So that's why we refused. Grabe no, we refund the insertion. Saldico nag-insert umano ng 500 million sa PNP. Utang na ka, lahat na lang Saldico. Lahat na lang sinalo mo. pero nagtataka ako bakit parang dinidiin na ata si Saldico ngayon. Ano kaya nangyari? Nang dinidiin talaga si Saldico ngayon, no? Bakit kaya? Anong meron? Oh, dito naman tayo sa isang balita. Nasaan na yun? Hanapin natin ha. Wait lang ha. Ito nga, ito. Yan, yung mapatungkol sa passport ni Saldico. Pasok, Boying. Hinanap sila ng mga tao, of course, they're looking for blood of the contractors involved, but they're also looking more than that for justice as far as government officials are concerned, and which is, of course, the bigger, the more primary concern of the ombudsman. People who are in office, people who are in power, for example, members of Congress or the Senate, down the line. So maliban po sa pag-file mga kaso against contractors, ano po ang status dun sa pagsasampa ng mga kaso against people in the legislature who, not just with conflict of interest, because kasi conflict of interest parang 6713 lang yan eh. More than that is... Hindi, you cannot say that anymore. Kasi dito, you have people who were holding major positions in the House who became contractors themselves Yes, sir. in their own districts. Kaya iba na ito. Iba na usapan to. Wala na talagang delikadesa. Delikadesa flew off the window. Yes, sir. Diba? Yes, sir. So you cannot say it's so simple. We have to get the modus operandi. We have to get the list of contracts. We have to rebuild all the data for us to be able to lay down a proper case. Sana nga. That's the evidence. Pero andyan talaga. You're talking about billions now. Hindi lang siya mere conflict of interest. You're talking about billions being lost by government to conflict of interest.
Pero I guess what you're saying is mababaw lang yung conflict of interest charge. We Yes, want to sir. see Yes, sir. plunder. Yan, We want to see malversation. malversation. It's possible to be plunder, Ami. Possible yan. But it really depends on the evidence. Kung malversation, kung conflict of interest, whatever it takes, whatever legal provision is needed to convict people, we will do it. Can this case, can If this we have to get them by tax evasion, we will get them by tax evasion, but we will do it. But can this investigation succeed? Meaning, may mapaprosecute, may makukulong Meron. without the Meron. testimony, without the cooperation of the We. Vizcayas, who seem to be at the center Sino makukulong? Partido ng mga Duterte? O partido ni Romualdez? Saan namin yan, boy, nga? of it all. Kasi sila yung... We can do it without them, and we can bring them to court very soon on our own accord without their testimony. Okay. And just looking at the AMLA records, Okay. pwede na namin sila i-demanda. Okay. Okay. Sir, you're talking about the Ombudsman. legislators, sir, or the Vizcayas? Who are you talking about bringing them to court immediately? Yan, that is kayas. Kasi nga, Okay. tinatanong nyo kung kayang i-charge pag di sila cooperate. Kaya. Kaya naman. Hindi, pero yung buong kaso, mabubuo ba siya, sir, if kahit walang cooperation ng Segment by Vizcaya? segment, ang mahalaga is we're able to get them for something so big that we will be able to recover a lot of money from them for the government. Yun talaga yung aim natin dito, yung restitution and retribution. Dalawa yan eh. Hindi lang naman yung restitution lang yan. Yung retribution paano? Wala na? Wala na. Pag sinuli ang pera? Hindi. Sir, the other question on everybody's mind is, Zaldico. I mean, he's still out in the wind. We don't know where he is. What's our position as far as he is concerned? Ano man pwedeng ihabol sa kanya at this particular point? Is Yan, there yan. anything Magandang tanong yan. substantial Magandang that tanong can yan. be filed against him for any violation at all? Meron. From the testimony Meron. Pero Duterte muna. of Alcantara, meron na siyang direct dealing with Saldico. So it can happen already. No. How far are you... Sa pag ganun, pwede ipa-cancel yung passport na niya kapag meron ng Possible na. Pagka may kaso na, pag nakasampa na yung kaso, yun ang batas natin eh. We cannot cancel passports without proper purpose dapat. Yes, sir. I think that's what people are waiting for. Kailan magsasampa ng kaso? Kasi medyo matagal na rin, several weeks already since he left the country. Actually, Since months. he responded to Congress, to the House, the new House Speaker, saying Ang that he maganda will lang not kasi be dito, I coming back. started working on this as DOJ, and I'm on my third day now in the Ombudsman's office. And it can be done. There's a continuity naman sa investigation nito. And imagine it only happened because of the conflict because of the issue of protected witnesses that arose from the Senate hearings. Kaya kami na-involved dyan. Of course, the President also instructed us later on to start investigating, to help investigate this mess. Because at that time, the Ombudsman's office was not yet moving or could not really be spoken to about this matter. And when I asked them about their output when I arrived, parang halos wala pa. Sa kapag may case na sa kanya, ombudsman, pwede na siyang, you can ask for help na from Interpol, Of course. Or do you have to wait for an arrest warrant? Of course, we need that. Blue notice pwede na eh. May We, totoo? May Blue actually, within the community. We, totoo? I-arrestuin mo si Saldico? We. Hindi ka naman niniwala kay Remulla putang ina eh. Yung sa ICC nga, deny ka ng deny, pinaginawa nyo pa rin. Usap-usap na yan. Pero ang red notice talaga ang kinakailangan para pwede natin arresto. Aba. Ang Are galing. you... Cambio lang akong konti, ombudsman, wait, kasi sorry, pinag-usapan Ami. yung SALN ngayon eh. Wait, Ami, sorry, close ko lang yung... Linawin ko lang. Ami, sorry, close ko lang yung conversation about Zaldico. Ano yan? Yeah. Tangina, biglang ano to, may nag-text? Ulitin natin ha, close lang daw yung about kay Saldico. O, ikaw close lang ha, o ito, ulitin natin. Are you... Cambio lang akong konti, ombudsman, wait, kasi sorry, pinag-usapan Ami. yung SALN. Yan ha, o, tingnan niya, iibay nung tangina. Bisto kayo dito dong. ngayon eh. Wait, Ami, sorry, close ko lang yung... Linawin ko lang. Ami, sorry, close ko lang yung conversation about Zaldico. Ano yan? Yeah. Nakalimutan ko tuloy.
Napangiti si Boying eh. Oo, i-close lang daw yung conversation about Saldico. Oo, eh hindi nga baka pinagbawalan ng establishment. Pinagbawalan ni ni boss. Oy, wag niyo nang pag-usapan yan kay Saldico. Mayayari tayo niyan. Nagbayad yan. Ay. But I was gonna ask, Ako, are you tanong at ko kailan liberty, sir, are you at liberty to tell us ano po yung kaso that you're looking at against former Congressman Ko? Manifestation. Malversation. Plain Okay. and simple, yeah. Based solely on Engineer Alcantara's testimony? Or you have other evidence? So far. But that's why we have to strengthen it more. Mahirap mag-file ng kasong mahina. Yun ang nagiging problema lagi sa prosecution ng cases sa ating bansa. Paano magiging mahina yung kaso ni Saldico? Eh, ang dami na nga nagtuturo. Tanga ka ba? Tanga ka ba, Boying? O eto mami, papakita ko sa yung ebidensya mapatungkol sa laptop scam niyan. Tingnan natin kung mahina pa yung kaso ni Saldico. That is a probable cause. We end up with a lot of weak cases. We really have to raise the bar of evidence and really work better Okay. with the evidence that has to be laid out in court so that you can have a continuous trial and rest your case. Yun naman ang pinakamahalaga na dapat mangyari ngayon. Na meron namang provisions ng law that allow it, meron tayong rules of court that allow it, we have the Supreme Court issuances that allow continuous trial, but the government hardly went to that recourse because the evidence gathering was not very thorough at that time. So ngayon, I think that we are about to embark on a new era in prosecution. Yun talaga ang kinakailangan gawin ngayon. So yan ang gagawin daw sa passport ni Saldico. Ni Saldico Palu. Oo, tanginang yan, no? Pag kay talaga kay eto balikan natin yung video. Hindi na natin to balikan. No, yung mapatungkol dito kay Saldico, no? Hindi na natin to balikan, pero ang dito, ang matindi dito sa sa tawag dito sa kay Saldico itong ebidensya no? Ito yung ebidensya mapatungkol dito sa pang-i-scam or dito sa scam, laptop scam ni Saldico. So ito po yun. Panood ko po sa inyo yung video. Bali, in-slideshow na lang natin yung picture. Ito po yung tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na ang kasi dito is sinunog kasi dito tayo magsimula sa conversation. Sabi kasi dito, overpriced laptop January 2023 issue. Yan yung mga ebidensya na sinunog tapos ibinaon. Tinago kay BP Inday pag-upo niya bilang DepEd Secretary. Si Demonyo kasama ko, pumasok niyan sa loob ng warehouse ng DepEd Taguig. So hindi ko natutukuyin po kung sino tong nag-chat na to. Pero eto nga daw ay sinunog at binaon na iniiwasan nilang makita ni Vice President Sara Duterte. Itong ebidensya na to. So dito ipapakita ko sa inyo yung umpisa. Oo. Saan yung umpisa? Wait lang. Yan. Ito. So dito inuhukay yan. Ito yun, hindi ko kilala kung sino yung lalaki na yan. Hoy, wag kang tatanong niya sa butas ha. Oo, baka matetanong ka dyan, may pako. Dito daw ibinaon. Yan, dyan daw ibinaon yung mga ebidensya mapatungkol dito sa laptop scam ni Saldico. So yan, kitang-kita nyo na hinukay. Yan, may hinukay yan. At sobrang lalim ata ng pinaghukayan ha. Oo, parang hindi talaga makita yung ebidensya, no? So, medyo lang yung editin. Oo, kaya medyo matagal kasi, So, yan, may nagturo pa. Sabi niya, dito nakabaon ng ebidensya laban kay Saldico. Oo. So, ang lalim ng hinukayan nila, no?
Tsaka ginamitan talaga ng bako kasi sobrang lalim. Talagang walang balak, talagang balak na itago kay Vice President Sara. Kaya pala gustong-gusto nilang paalisin si VP Sara sa DepEd dahil nga dito. So dito, ito yung hindi ko tukoy kung resibo po ba ito ng mga pinagbilhan ng laptop na yan. Yung laptop scam ni Saldico, pero ayan po, makita niyo dyan sa screen, parang resibo siya, no? O, trading, resibo. Oo, resibo siya. Yan, no? Anong pangalan ni Naked Trading? Dapat pala nilakihan ko yung picture, eh. Oo, maliit lang yung picture na nailagay natin. Pasensya na ho kayo, ha? Oo, ganun po talaga. So, yan pa yung iba. Dito kasi, siguro mas maganda kung ipasa ko sa ating Googly sa ating yung pinaka-ebidensya na yan na about dyan sa papeles na yan. Oo, eto, tingnan natin dito, ha. Oo, kunin natin para maisumpo natin ng maayos at maipakita ho sa inyo yung tinutukoy ni Vice President Sara Duterte na mga ebidensya mapatungkol sa laptop scam ni Saldico. So eto po. So eto po 'yon. Lakihan na lang natin. Tanggalin muna natin 'yan. So eto po, lakihan natin ng gusto para lubuso nating makita. Oo. So ano to? Ano tong mga nakalagay na to? Hindi ko tukoy kung ano to, grade 4 to saving property copy. Ito ata yung mga listahan para sa mga estudyante na anuhan ata nitong laptop scam ni Saldico, kung hindi ako nagkakamali, ha. Oo, kasi hindi naman po tayo masyadong dito sa ganito, pero at least ipinapakita ko po sa inyo yung ebidensya na totoo ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Oo, so ayan po 'yon. Oh, so balikan ulit natin yung video na yon. Dito tayo. Oh, saan na tayo? Yan. Yan. Yan yung mga kinukwento. Sa totoo lang, matagal ko na rin po itong narinig. Itong issue na to. Yun nga lang, isinang tabi po kasi hindi pa naman sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, nasabi niya na, kaya may na ho tayo na mailabas ito na ito ba yun tinutukoy ni Vice President Sara Duterte. Yan Nika Trending completion of delivery document. First building, region, 12 ba yan? 12 of 28 property copy. Oo. So ano pa ba susunod dyan? Tingnan natin. Ito naman, property copy, region in A, part 11 of 11. Oh. So eto naman yung nahukay doon. So yan po yung lahat ng mga dokumento nung laptop scandal na yon, laptop scam. So yan, sobrang dami ng mga dokumento at lahat yan ata ay pinagsusunog. Oh, at eto yung iba pang mga ebidensya na sinunog yung mga laptop, mga ebidensya mapatungkol sa laptop scam ni Saldico. So ayan, gets ko na. Etong mga karton na to, yung mga yan, tapos etong mga karton na to, eto na siya ngayon. Yan. So, ibig sabihin, pulbos na. Sinunog na para hindi makita ni Vice President Sara Duterte. So, ayan na pala yun. Okay, ngayon gets ko na. Grabe, ang dami, no? Talagang pinulbos nila para para wala nang makitang ebidensya. Ang lupit nyo. Iba din. Grabe mga utak nitong mga to. Ang lupit. Ayan nga, Ayan yung kanina mga nasa karton, eh. Wala na, sunog-sunog na. Ang tindi. Grabe ang tindi nitong mga taong to. Wala nga naman na talagang ebidensya kasi wala na abo na eh. Diba? Ito mga sipit to ng yung sa dokumento sa itaas, yung sinisipit na ganun para nakaklip na ganyan wala na, sunog-sunog na rin.
Yan na lang natira, yung mga bakal-bakal na pang-clip sa papel. O eto, trending, Nika Trading. O yan yung abo, ha. Oo, so eto yan, Wait lang, balikan natin. Basahin nyo maigi. Yan, Nika Trending. Tapos punta tayo dito. Yan, tugman-tugma. Sinunog nga talaga. Grabe. So yan, ulitin ko. Overpriced laptop January 2023 issue. Yan yung mga ebidensya na sinunog. Tapos binaon noon, itinago kay VP Sara Duterte pag-upo niya bilang DepEd Secretary. Ang lupet. Hindi ko lang alam kung sino yung tinutukoy niyang demonyo rito. Siguro yung isa sa mga vlogger ng Tanso Vlogger. Yung tinutukoy niya rito na demonyo. Oo, yung mukhang demonyo. Kasi mukha naman kasing demonyo yung mga vlogger doon sa kabila eh. Oo, so eto yun. Ayan yun. So kayo na po humusga mga banateros, mga kabiyaya. Kung ito po ay pero grabe para lang hindi mabisto ni Vice President Sara Duterte yung tawag dito, yung ebidensya para hindi makita ni VP Sara dahil natutunugan na nila siguro na iniimbestigahan na sila ni VP Sara mapatungkol diyan, kaya ang ginawa sinunog na lang. So ulitin ko yan po ang mga nangyari sa mga ebidensya mapatungkol sa laptop scam ni Saldico. So yan po, abo na siya ngayon. Yung dating mga nakakarton na mga dokumento mapatungkol doon, eto na siya ngayon. Abo na. So ganyan katindi ang kahayupan ni Saldico. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa ebidensya sa laptop scam ni Saldico? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, huwag nyo na rin kalimutan na i-like and share at subscribe ang ating YouTube channel. Pakipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka